sa mahabang panahon, sa mahabang kasaysayan ng pagsasagawa o paglikha ng mga pelikula o movies dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, iisa lang naman po ang pinaka-pattern ng mga pelikula. No? Ang pattern yan, magpapakilala ang mga bida, papasok ang kontrabida, bubugbugin ang bida, sa bandang huli, talo ang kontrabida, panalo ang bida. Yun lang naman po yun paulit-ulit po yun. Ano? Dito man sa Pilipinas, Tagalog movies, English movies, European movies, iisa lang po yung pattern na yan. Sa bandang huli, pagkatapos ng masalimuot na pelikula o takbo ng kwento ng pelikula, sa bandang huli, panalo pa rin ang bida. Panalo pa rin ang kabutihan. Tama po ba? Yan pong katotohanan na iyan ay hindi lamang totoo sa pelikula. Ang katotohanan po, kahit po dito sa ating buhay, sa tunay na buhay, no? In the realities of life, sa mundong ito, laging panalo ang kabutihan sa bandang huli. Tama po? Laging panalo ang kabutihan sa bandang huli. Bakit? Una sa lahat, nilikha tayo ng Diyos, hinilikha ang tao, nilikha ang lahat ng sa ating paligid, dito man sa lupa, ibabaw ng lupa, ilalim ng dagat, ang lahat ng ito ay ginawa at sabi ng Panginoon, ito ay mabuti. Yun lang po yun. Dahil nilikha tayo sa kabutihan. Ang tanong, kung iikot niyo po ang inyong mga mata sa panahon na ito, sino kaya ang nananalo? Sino ba naghahari sa mga panahon na ito? Kung titingnan po natin ang mga pangyayari sa kasalukuyang panahon, huwag na tayong pumunta sa past. No? Ngayon na lamang po, tingnan po natin ang ating paligid, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Laganap ang digmaan. Laganap ang bullying ng isang bansang malaki sa isang maliit na bansa. Papasok tayo sa Pilipinas, nandiyan ang pagmamalabis sa katungkulan, sa kapangyarihan. Nandiyan ang pagtatraidor sa tiwala ng bayan sa mga ilang taong nanunungkulan. Nandiyan ang pandaraya. Nandiyan ang karahasan, pananakot, pangungurakot. Di po ba? Kaya nga sabi nung isang naatasan, ayoko na. Nung makita ko ang magnitude ng dayaan dito, gusto ko nang tumalon sa tulay. Di ba? Dahil sa malahiganting at malahalimaw na kasamaan, lalo pa kung ang mga mahihirap ay lalo pang naghihirap at naaabuso. No? Sabi nga, walang konsensya. No? Hindi na kayo nahiya. Yan, di ba? Ang tanong, bakit kaya nagkakaganito? Bakit umabot tayo sa puntong ito? Bakit tayo umabot sa puntong ito na parang sumusuko na tayo at malahalimaw na ang kasamaan na bumabalot sa atin? Bakit kaya? Tatlo sa maraming dahilan. Una, pananahimik. Pananahimik at kawalan ng pagkilos. Pananahimik. Di ba ang sabi? The only reason for the evil to triumph is for the good to do nothing. Ang kasamaan, yaan ay magwawagi, yaan ay magtatagumpay kapag walang kibo at nanahimik ang kabutihan. Di ba? Dahil bakit, no? Ayaw nating makisangkot. Ayaw nating madamay. Ayan, ano?
Yung mga bata, okay lang minsan, no, pinapalaki natin yung mga bata. May away, lumayo ka dyan, baka madamay ka. Sabi natin sa mga bata, di ba? Ay, pumasok ka sa bahay, baka madawa. Alam nyo, minsan sobra-sobra naman. Kapag ang bata pinalaki mo na laging iiwas, lalaki talaga tatanda yan, mananahimik na lamang yan. Minsan pag-isipan din po natin, di ba? Ipag-isipan din natin kung paano natin pinapalaki yung mga bata. Minsan baka pwedeng turuan natin silang mamagitan, peacemaker, kaysa laging layo, iwas, tago. Yun ang problema natin, lumaki tayong ganon. Kaya ngayon tayong matatanda na, kapag mayroong hindi magandang nangyayari, nananahimik na lang tayo. Hindi na lang tayo kumikilos, pananahimik. The only way for the evil to triumph is for the good to do nothing. Pangalawang dahilan, takot. Takot. Ayaw nating gumawa ng kabutihan, hinahayaan na lang natin yung nangyayaring hindi maganda, right under our own nose. Abot kamay muna, may nangyayaring hindi maganda, ayaw nating mamagitan, ayaw nating gumawa o kumilos. Bakit? Natatakot tayo. Natatakot tayo na masamain ng mga tao ang ginagawa mong mabuti. Natatakot tayo na ma-misunderstood, ma-misinterpret yung ating pagkakawang gawa. Natatakot tayong matalo. O, punta tayo dun sa eleksyon. O, nung nakaraang halalan. O, mga nakaraang halalan. Sino binoboto natin? May isang dahilan o may isang hinahanap tayo sa iboboto natin. Minsan hindi tayo aware dito. Minsan, kapag nakita natin yung tao, kandidato, na halimbawa ay napipisil natin na karapat-dapat, may integridad, may magandang hangarin para sa bayan, pero nakita natin hindi mananalo, ay doon na lang ako boboto sa mananalo. Winnable, ang tawag natin. Di ba? Aminin natin yan. Ha? Minsan, sumusuko na tayo. Ayaw nating matalo eh. Ayaw mong masabi na, ay, natalo yung binoto mo, no? Natalo, no? Ayaw natin ng ganon. Ang gusto natin, uy, nanalo yung binoto ko. Regardless kung yon ay may magandang record, may integridad, tumang-tuwa na tayo dun sa masabi nating, uy, nanalo ang binoto ko. Kahit hindi karapat-dapat. Hindi natin iboboto yung mapipisil nating may integridad, may magandang hangarin, maganda ang track record. Kasi bakit? Matatalo naman yan. Huwag mo nang iboto. Yun na lang. Mananalo kasi iyon. Nakita niyo po kung paano tayo mag-isip? Dahil sa takot. Takot tayo eh. Takot tayong ma-reject. Takot tayong matalo. Takot tayong ma-misunderstood. Takot tayong maukusuhan. Takot tayo. Pangatlong dahilan kung bakit nananaig ang kasamaan laban sa kabutihan ay ang ating pagkakahati-hati. Pagkakahati-hati. Division. Sa tingin po ninyo, saan tayo nahahati talaga? Sa tingin po ninyo, ano ang dahilan ng ating pagkakahati? Ha? Sa pagitan ng mabuti at masama? Wrong. Hindi po tayo nahahati sa mabuti at sa masama. Nahahati po tayo sa mabuti at mabuti na walang pakialam. Nahahati po tayo dun sa mabuti at mabuti na laging play safe. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ibig sabihin po, walang middle ground. Walang neutral. Dalawa lang po yan. Either kumilos ka at hindi ka kumilos.
Kapag sinabi mo, ay, ayokong madamay dyan, hayaan mo na lang silang manggulo, hayaan mo na lang sila. Dito na lang tayo, tahimik tayo. Total, hindi naman tayo apektado. May nakakain naman tayo, may trabaho naman si tatay mo. Hayaan mo na sila. So ano nangyayari? Maraming Pilipino ang nandun sa middle ground. Sino ba naman ang nagkumpisal na ako, nasa masama ako? Walang magsasabi nun. Wala. Kaya ang labanan dito, sa pagitan ng mabuti at mabuti, na laging play safe. Doon sa gitna. Wala kang gitna. Kapag na kay Lord ka, like kay Lord ka. Lumabas ka kay Lord, play safe ka, wala kang ginagawang masama, wala ka rin ginagawang mabuti, doon ka sa masama. Dalawa lang yan. Hindi po nanggaling sa akin yan, ha? Huwag niyo akong sisisihin. Ang nagsabi po noon ng Panginoon, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, ang nagkakalat ay hindi nag-iipon. Dalawa lang. Kaya ang labanan po sa atin, kaya anong naghahati-hati sa atin? Hindi po tayo masama. Ang naghahati sa atin, yung kawalan natin ng pagtugon, yung ating laging pagiging play safe. Play safe. Amen? Kaya, pagpapatuloy pa ba natin ang kasamaan na umira laban sa kabutihan? Gusto niya pa po ba? Hindi pa ba kayo napapagod? Gusto niyo bang ipamana sa mga anak natin yung nangyayaring karahasan, pagmamalabis, pananamantala, pangungurakot at pagnanakaw at kahirapan sa ating mga anak at anak ng ating mga anak? Pues, kung ayaw po natin, tingnan natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Na kahit minasama yung kanyang pagpapagaling, yung pagpapalaya sa masamang espiritu sa mga tao, nagsalita siya. Hindi siya nagkibit-balikat, hindi siya nanahimik. Bagkus, nakisangkot siya sa buhay natin. Hindi tayo tinignan ng Diyos sa langit, total. Problema niyo yan. Kayo na bahala. Hindi. Kumilos ang Panginoon. Bumaba siya sa lupa upang tayo ay makasama at iligtas. At dahil sa Panginoon, tayo ay tinatawagang magkaisa. Hindi nanood, hindi natakot, hindi nagkibit-balikat ang Diyos. Tinipon niya tayo para magkaisa sa gitna ng ating pangailangan at kapahamakan. Nawa po, itong nangyayari ngayon ay isang magandang simula para sa ating pagiging bagong Kristiyano at pagiging bagong Pilipino. Iwasan na po natin yung tatlong iyon na nagiging dahilan ng pamamayani ng kasamaan sa kasamaan laban sa kabutihan. Bagkus, hayaan po natin na tayo ay maging mabuti kung paano tayo ginawa ng mabuti at maghari ang kabutihan laban sa kasamaan.